Nothing is more soothing than the sounds of nature you hear walking along a forest trail. Lost in this natural open theater, we discover huge mountains, and graceful waterfalls. Panoramic backdrops that set the stage for a dynamic blend of flora and fauna. Hardly seen anywhere else. As you enter the Bataan Natural Park, you become part of this sensorial experience, one that is shared with communities and settlements that have made the BNP their home. Bataan Natural Park sits on a mountainous terrain north of Bataan, located at the southwestern tip of central Luzon. Spanning close to 20,000 hectares, the park encompasses the municipalities of Orani, Hermosa, Samal, Abukay, Bagak, and Morong, each sharing territorial jurisdiction over the entire complex. In 2018, the park was established as a natural park by virtue of Republic Act 11038 or the Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018. Unique po ang Bataan National Park sapagkat marami po siyang mga talon. Sa bilang po ng Bataan National Park, meron po tayong 56 na waterfalls. Sa 56 na waterfalls po nito, 6 lamang po ang po pwede pong mapuntahan po ng mga bisita. Meron po tayo rito 12 hot spring. At ang Bataan National Park po ay isang napaka-importanting bundok sapagkat dito po nanggagaling po ang mga tubig ng lahat po ng pamayanan sa baba. Meron po ritong 8 major watershed. Apart from supplying water to nearby towns, these hot springs and waterfalls attract hikers and tourists in search of scenic destinations. Ang Bataan National Park po ay isa po siyang KBA o Key Biodiversity Area na kung saan ay mataas pa po ang kanyang biodiversity pagdating sa mga conservation po. Pag pupunta po tayo rito sa Bataan National Park, marami po tayo ritong mapupuntahan na mga bundok. Of the 6 major mountain peaks found in the park, the most famous is Mount Natib, towering 1,253 meters above sea level. Unsurprisingly, trekkers flock to its slopes to reach the summit. Kung lalakarin po natin yan, tayo po ay maglalakad po ng 4 na oras papunta at 4 na oras din pong pabalik. Along the way, one gets to see a diverse range of trees and plant species endemic to the province. Considered a semi-evergreen lowland, the park is a natural showcase of dipterocarps like lawaan, tanggile, and apito. Ang Bataan National Park po, ito po ay nakaranas din po dati ng mga pagputol po ng mga punong kahoy. Lahat po ng nakikita po natin na ito ay tira ng mga puno na maliliit noon. So kaya po ang Bataan National Park, tinatawag po nating second growth forest. Pagdating po sa flora, sa dipterocarp, meron po tayo rito matatagpuan po na jade vine, may rafflesia flower po tayo,
Isa po sa mga bago po natin natagpuan ay po yung tinatawag natin na Luperosaurus si F. kubli na ang pinakamalapit niya pong kamag-anak ay yung pong nasa Sierra Madre. Dito rin po sa Bataan National Park, matatagpuan niyo rin po yung mga puno na malapit na pong maubos katulad po ng tinatawag natin piling liitan at ang mga almasiga. Meron din po tayo ng mga iba't ibang uri na endemic na halaman na dito lamang po sa Bataan matatagpuan. Katulad po ng Psychotria bataanensis, pamintang bubat. Matching its endemic plant species is the wide range of animals who find protection within the park's forest cover. Matatagpuan po dito sa Bataan National Park po ang iba't ibang uri ng buhay ilang katulad po ng baboy ramo, usa, kalaw, tariktik, parrot finch, kulasisi, lawin, serpent eagle, at iba't ibang uri po ng ahas, palaka, cloud rat. Some 52 species of snakes and frogs have likewise been identified within the park. Dito may mga naghahunting po, yung pong ating pong mga katutubo pong aita. Sapagkat mayroon pong 4 na settlement po ng ating mga aita ang nakapaligid po sa Bataan National Park na kung saan dito naman po sila naghahunting at kumukuha po ng kanilang mga basic needs. Bilang IP representative na sa kasalukuyan po ay isa sa PAMBI board member, ang kapakanan po ng IP o yung indigenous people, ang siya ko pong isinusulong sa ating pamahalaan para yung pong mga karapatan ng katutubo, lalo na po sa Bataan Natural Park, ay hindi mawala. Ayaw po namin na masasalanta ang ating kabundukan, lalo na sa mga dayuhan na maaring pumasok sa ating kabundukan upang magmina o mag-illegal logging. Dahil ang kabundukan, lalo na itong ating native na to, dahil ito isang sa source na pinagkukunan, lalo na sa panahon ng tag-araw, kinukuhanan ng hanibin ng mga katutubo, at sa tag-ulan naman, naninilo naman ng pwedeng makuhang hayop na pagkain lang, hindi ginagawang negosyo ng mga katutubo. Working with the Protected Area Management Board, indigenous communities of the Aitas are actively engaged by PASUs or Protected Area Superintendents to help protect the forest. Dapat talagang ireserba dahil mahirap na kung ito ay masalanta, lalo-lalo na sa aming mga katutubo, malaking kawalan ang ating kabundukan. Sa ngayon po ay wala na, kasi nung mga sinaunang panahon, siguro kaya nagkaganyan yung bundok natin na mayroong mga nakakalbong bundok dahil nauuso pa nun yung mga kaingin, yung mga illegal logging. Pagsitap ko sa nag-illegal logging, saka kakaingin, saka yung nag-uuling, sisitayin ko po sila, isasagunin ko sa ako ng DNR para po maiwasan yung mga pangyayaring ganon. Iyan po ay mapoprotektahan sa simple po naming trabaho na pagpapatrolya, pagmamonitor kung meron pong mga nag-illegal activities katulad po ng illegal hunting, hindi po yung mga natural na pamamaraan. Ang alaw lamang po na mag-hunt po dito sa Bataan National Park ay yung pong ating mga kapatid na mga katutubong Aitas na using po yung kanilang mga traditional na pamamaraan. At sa mga panahon na inaalaw lamang po natin na hunting season upang ang kanilang mga populasyon ng mga buhay lang ay hindi naman mabawasan o tuluyang mawala. A most salient principle of conservation practice within the park is its ridge-to-reef concept. From up in the mountains down to the coral reefs and rock formations within surrounding waters, efforts are made to ensure protection and sustainable development. Meron po tayong building, ang tawag po natin dito ay Tala View Deck, na kung saan pinondohan po na ating gobyerno po yan para maging ranger station po natin at huling istasyon po para ma-monitor po natin yung pong ating mga umaakyat na bisita. Meron pa rin po tayo sa malapit sa dagat at meron pa po tayong mga nakapaligid po sa parke na kung saan sila po ay nasa tinatawag po nating multi-zone use po ng Bataan National Park na kung saan inaalaw po na makapagtayo ng mga building at makapagkandak po ng kanilang mga negosyo at iba pang mga aktibidad. Meron po tayo diyang Subong Cave at meron po tayong isang malapit na establishment sa loob po ng parke kung tawagin po natin La Playa La Caleta kung saan po pwede po tayo doon mag-water ski at iba pong mga ekoturismong mga aktibidad.
Pagdating po sa mga bisita po natin na umaakyat po rito sa ating lugar, sa Bataan National Park, una po, sila po ay ating ino-orient na kung maaari, i-practice po nila yung leave no trace principle. Take nothing but pictures, kill nothing but time, leave nothing but footprints. Among the biggest threats faced by the BNP are the land speculators. Ang Bataan National Park po kasi ay adjacent po siya sa mga industrial area katulad po ng Subic Ecozone at ang Hermosa Ecozone. So marami po rito na mga land speculator po na gustong bumili ng mga lupa malapit po sa parke sapagkat gusto po nilang gawin po iyan na mga businesses sa kanila pong negosyo at yung mga iba naman po para sa kanilang mga ecotourism na activities. Hindi po kasi natin masabi na kahit bundok yan, walang bumibili. At pagdating ng panahon, kahit parke, maaari po nilang sabihin yan ay may titulo. Yan po kasi isa sa mga threat na ikinakatakot po sa parke. So isa po siyang parke pero nagkakaroon po ng mga titulo. Pagdating naman po sa mga establishmento na gusto pong pumasok sa parke para sa mga ecotourism, sila po ay nagkakaroon po ng mga agreement po sa ating opisina. Sila po ay nagpe-present po sa ating Protected Area Management Board na kung saan sila yung magpapasya kung papayagan po o hindi ang isang establishmento na makapasok po sa Bataan National Park. History has made the province of Bataan the center stage of a death march where Filipino and American soldiers took their last stand in 1942. Today, the province continues to carve its place in natural history as home of a remaining old-growth forest in the Zambales biogeographic zone, pulsating with the sounds and natural beat of the wild, the protected and the free. The intense energy within this pear-shaped island is palpable. Born of fire from years of volcanic activity, the island of Camiguin is a magnet that has spawned diverse natural species and drawn inhabitants into its confines. Today, two of its highest peaks command rightful attention to this key biodiversity area, declared the 37th ASEAN Heritage Park. We take a closer look at Mounts Timpoong, Hibok Natural Monument. Acknowledged as a protected area in 2004 through Presidential Proclamation 570, the natural monument encompasses the mountain of Timpoong and the active volcano of Mount Hibok, located northwest of the island. Spanning over 2,203 hectares, it covers the municipalities of Mambahaw, Mahinog, Sagay, and Catarman. We have 14 volcanoes all in all. So dahil sa taas ng height nila, naaakit yung mga turistang umakyat doon. At saka marami pa rin mga makikitang mga endemic species doon. Sa taas po ng volcano mayroon ding lake. Tapos yung lake na yan ay mayroong malamig na tubig. So isa rin yan na nakapagpaakit ng mga climbers to go on climbing dahil pwede silang makapag-relax doon after a long and tiring climbs. Masasabing ito ay Amazon of Camiguin
Kasi nga ito ay nag-maintain ng clean air at saka nag-regulate ng temperature. So malamig ang panahon, 'di ba? Masasabing nakakatulong ang mga puno sa protected area para ma-maintain yung temperatura ng panahon. Tapos ito din ang main source ng water kasi island karaniwan na problema ang tubig, scarcity of water, pero dito wala kaming problema sa tubig. So sinasabi na it is one of the ecological services provided by a protected area, water supply. Yung tubig namin, the best water, I think, even soda water here in Camiguin. In the whole of the country, there's no soda water swimming pool. Ginawa naming swimming pool kasi sayang yung tubig eh. Yung PA namin, protected area, that's really giving us water dito sa probinsya. Hindi not only Mambaca, but the province of Camiguin. The island of your imagination. But in Mount Timpoong, Hibok Natural Monument, yung presence ng ating forest resources, yung ating mossy forest, yung ating dipterocarp forest, ang yung mga biodiversity surrounding the island, yon ang nagbibigay beauty at palakas ng ating Mount Timpoong, Hibok Natural Monument. Ito po ay 37th ASEAN Heritage Park and naging number 8 sa Philippines at 3rd in Region 10. Dahil ito ay isang island, iba't ibang uri ng hayop at mga puno rin ang tumutubo kasi napapalibutan ito ng tubig. So those environmental conditions limits or enhances the growth of those plants and animals. So it makes it more unique than the other places. Kaya nga naging itong natural monument dahil sa ibang biodiversity makikita doon. Of the 125 plant species recorded, 14 are endemic, 5 of which are new island species. Among the unique wildlife species found only in the island are the Camiguin hanging parrot, Camiguin hawk owl, Camiguin forest rat, and the Camiguin narrow-mouthed frog. Bird species include the black-naped monarch, Philippine pita, and the orange-bellied flower pecker. And on the way to the monument, that's where you will get the challenge of going up to the exact location of the monument because you'll be passing through a mini forest with bamboo steps on it, and then after that you will see the foot of Mount Timpoong, really, the very beautiful virgin forest of Mount Timpoong. Even po ang mga board of panel sa Asian Heritage, talagang namangha sila nung nakita nila yung Camiguin at yung Mount Timpoong, Hibok. At the same time, nakita nila yung mga ginagawa namin, yung mga programa namin. We have a task force who goes around and checks every areas there, like if there are trees that are being cut, we go hand in hand with the DNR and we do what should be done. The right thing to do is, to apprehend and file cases in court for them. We really need to protect our forest. Isa po akong active guard volunteer po. Lahat po ng lakad ng DNR po, kasama po ako, lalo na yung biodiversity monitoring po. Pupunta po silang community meeting sa lugar po na wherein malapit po sa PA area, at doon po nagle-lecture sila. Kami, pati po na mayroon po kasama mga barangay para ma-inform po yung mga community sa mga endemic species po. Palagi po kami, every 3 months po yung monitoring namin, tsaka patrolling po sa iba't ibang area po. Managed by the Protected Area Management Board, critical efforts to safeguard the island reflect a collaborative interplay between stakeholders from local and national institutions. Isa po kami sa entry points sa protected area. So, kailangan pong sabihan o bigyan lahat ng impormasyon ng mga kabarangay o lahat ng tao na tungkol sa paano ang batas na dapat sundin. Dapat po sabihan po sila dahil marami pong hindi nakakaalam kung ano yung protected area, ano yung mga batas, ano yung dapat gawin. Considering that this is now an heritage park, we are assured of our yearly funds
from the national government, 3 million. We extend financial assistance, give them technical assistance to have a good harvest in their agriculture. We have a people's organization, and of course the national winning program of the government. Our people's organization will be the contractor on that, from planting to maintaining it for 3 years. Before the climb to our volcanoes, especially Hibok and Mount Timpoong, which is declared as the natural monument, that before climbing, they have to go to first the DENR office for briefings and other instructions. From ridge to reef talaga tayo. Kasi ang ganda-ganda na ng reef namin, pero masisira lang yon kung putol-kiputol ang kahoy, magla-landslide, considering yung lupa namin dito sa Camiguin, sa volcanic soil. So anytime, pag ulan yan, magla-landslides yan. Pag pumunta ng dagat, masisira din yung dagat natin. Meron isang lugar, yung sa Tuasan Falls, merong shortcut doon. Nakikita ko na ang ganda, pupuntahan, pero na-turn off din ako mismo kasi pinalinis ko sa barangay kasi ang daming mga shampoo na mga plastics, sachets. Dapat nandito to. Yung dapat kasundan. Pero with my volunteers, napahinto namin yung parang ginagawa nilang paltik na shotgun made of plastics. Pero yung bala doon, may pulbura sila from the matches ginagawa. Pumuputok, tatamaan yung mga ibon, all kinds of birds. We planted 2,019 trees per municipality, and the priority was the watershed areas. We had more than 4,000 seedlings from the Department of Environment and Natural Resources. These are the homegrown or the endemic trees, and then the province bought 5,000 seedlings of bamboos from Bukidnon. We went up to the sides of the watershed areas and we planted in accordance with what the DENR said, like 5 meters, 10 meters, we did that. And it was a blessing because after that, it rained. Ang ginagamit namin ay organic lang, gumagawa kami ng mga organic. Gawa ng mga prutas, mga dahon o ano-ano pang mga yung bermi para i-apply namin sa aming mga tanong para aming pinapangarap na mabuti ang aming kalagayan doon, malusog kami, walang gaanong sakit na maranasan namin. Lahat-lahat ma'am, pati yung mga puno ng kahoy inalagaan namin. Bawal ang magputol ng kahoy dito. Bawal ang maghunting ng mga ibon at saka yung ano-ano pang klaseng hayop na nandoon sa kagubatan ng Hibok at saka Timpoong na aming binabantayan palagi. It is in the environmental code that says that every Foundation Day or Charter Day of Camiguin, we should plant trees. I think we have been doing that, but this time, we really made sure by providing all the seedlings, everything has to be green. That's an assurance that we will never run out of, trees for the watershed areas. We had the proclamation from the National Museum, the declaration of our 3 heritage sites. These are the Moro Watchtower, the Sunken Cemetery, and the Giob Ruins. What does it mean again? It means we, the government, have the obligation to really preserve this. Only in Camiguin can one witness the peculiar chemistry of fire and water. Here in this island born of fire and cradled by deep island waters, the delicate balance of nature is an everyday story of biodiversity, nurtured and protected by the men and women of Mount Timpoong Hibok Natural Monument.